Tinawag ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky na pinakamalaking air attack ng Russia simula nang magsimula ang digmaan ang sunod-sunod na pag-atake sa Kyiv at iba pang lugar sa Ukraine nitong linggo. Ayon sa mga otoridad, hindi bababa sa 10 ang nasawi habang mahigit 50 ang nasugatan matapos tamaan ng missile at drone attacks ang mga residential building, gas station at iba pang civilian infrastructure sa Kyiv. За 2 дні фактично безперервного повітряного удару росіяни застосували більш ніж 1500 дронів та 56 ракет різних типів. Tinamaan din ng pag-atake ang mga energy facilities, railway infrastructure at mga lungsod tulad ng Kharkiv, Odessa, Poltava at Zaporizhzhia. Ayon sa Ukrainian Air Force, daan-daang drones at ilang missiles ang napabagsak ng kanilang air defense system. Sinabi ni Zelensky na maaaring sinadya ng Moscow na ipunin muna ang mga drone at missile para gawin ang mas malaki at mas mahirap pigilan ng mga pag-atake. Dagdag pa ng Ukrainian President na isang Kh-101 missile ang tumama sa isang residential building sa Kyiv at posibleng gawa lamang ito ngayong taon. Ayon kay Zelensky, patunay ito na nakalulusot pa rin ang Russia sa mga global sanctions para makakuha ng mga bagong component at kagamitan sa paggawa ng missile. Детально з'ясовуємо, яку саме зброю, які саме ракети і дрони росіяни застосовували цього разу. В Києві по будинку, за попередніми даними, було влучання ракети Х-101, виробництво другий квартал цього року, і це означає, що компоненти для виробництва ракет, необхідні ресурси та устаткування Росія в обхід глобальних санкцій все ще завозить. Nangyari ang malawakang pag-atake ilang araw matapos ang 3 araw na ceasefire na pinangunahan ni US President Donald Trump. Dahil dito patuloy ang panawagan ng Ukraine sa international community na higpitan pa ang sanctions sa Russia para mapilit itong makipagkasundo at para matigil na ang 4 na taong digmaan. Joan Nano, humahataw sa balita ngayon.